Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa banal na ebanghelyo sa araw na ito ay pinamagatang ang masugid mong paggawa kung ano ka dapat, ang kakulangan mo na maitago kung ano ka. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-6 na kabanata, mula unang talata hanggang ika-18 talata. Pagtuturo tungkol sa kawang gawa. Siguraduhin hindi ninyo ginagawa ang inyong mga makadiyos na tungkulin sa publiko upang makita ng mga tao ang inyong ginagawa. Kung gagawin ninyo sa publiko ang mga bagay na ito, wala kayong anumang gantimpalang mapapala mula sa inyong Ama sa langit. Kaya't kapag nagbigay kayo ng isang bagay sa isang nangangailangan, huwag ninyong ipagmalaki ito, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga bahay-sambahan at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito para purihin sila ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. Ngunit kapag tumulong kayo sa isang taong nangangailangan, gawin ito sa paraang kahit na ang inyong pinakamalapit na kaibigan ay hindi malalaman ang tungkol dito. Pag nagkagayoy, ito ay magiging isang pribadong bagay at gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng pribado. Pagtuturo tungkol sa panalangin. Kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo at manalangin sa mga bahay-sambahan at sa mga sulok ng lansangan upang makita sila ng lahat. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumunta kayo sa inyong silid, isara ang pinto at manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag gumamit ng maraming walang kabuluhang mga salita, gaya ng ginagawa ng mga pagano, na nag-iisip na diringgin sila ng Diyos dahil mahaba ang kanilang mga panalangin. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam na ng Ama ninyo ang pangangailangan ninyo bago ninyo hilingin sa Kanya. Ganito kung gayon kung paano kayo dapat manalangin. Ama namin sa langit, parangalan nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain na kailangan namin. Patawarin mo kami sa mga maling nagawa namin tulad ng pagpapatawad namin sa mga maling nagawa sa amin ng iba. Huwag mo kaming dalhin sa mahirap na pagsubok, ngunit ingatan mo kami mula sa masama. Kung patatawarin ninyo ang iba sa mga kasalanang nagawa nila sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanang nagawa ninyo. Pagtuturo tungkol sa pag-aayuno. At
kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong malungkot gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Pinababayaan nila ang kanilang itsura upang makita ng lahat na sila ay nag-aayuno. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. Kapag aalis kayo ng hindi kumakain, hugasan ang inyong mukha at magsuklay ng inyong buhok para hindi malaman ng iba na nag-aayuno kayo. Ang Ama ninyo lamang na hindi nakikita ang makakaalam, at gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng pribado. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago tayo magtapos sa araw na ito, hayaan po muna ninyong i-share ko sa inyo ang aking reflection na nauugma sa kababasa ko lang na Ebanghelyo ni Apostol Mateo sa araw na ito. Ito ay aking pinamagatang huwag maging isang huwad. Noong mid-80s hanggang 90s, ako ay nadistino sa gitnang silangan para magtrabaho. At sa bawat bansang napuntahan ko, ay may isang lugar na kung tawagin nila ay Harats, tiyanggian kumbaga. Tuwing day off ng mga locals at expats, pag Pinoy expat, tawag OFW, ay talagang dinadayo nila ang lugar na ito. Dahil dito ang sentro ng mga nagbebenta ng halos lahat ng mga imitasyon na mga luhong bagay, luxury items, ika nga. Sa maniwala kayo o hindi, ang isang relong Rolex na nagkakahalaga ng mga panahong iyon ng $7,000 ay mabibili mo lang sa halagang $120. Yun nga lang, huwag mo siyang titigan o pakikinggan. Alay, sasabihin mong original talaga, kabayan. At hindi lang peke o imitasyon ng mga mamahaling relos ang mabibili mo doon. Meron ding imitasyong Gucci na sapatos at bag, damit na Fendi, at mga wallet ng Chanel na talagang hamak na napakamura kaysa sa original. Meron ding mga pabango, yung mga mamahalin, na madalas ang pag-aagawan ng mga mamimili para sa pinakasikat na mga produkto. Anong laking komentaryo sa hilig ng tao na mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa katotohanan. Binibili nila ang mga ito para magkaroon sila ng luhong bagay na may tamang label at anyo, kahit na hindi authentic ang paninda. Ang ugaling ito ay makikita rin sa espiritual na mga bagay. Sa Mateo, Kabanata 6, kinundina ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa kanilang pagpapaimbabaw, gaya ng kapag gumagawa sila ng mabubuting gawa. Basahin natin ang Mateo, Kabanata 6, versikulo 2. Kaya't kapag nagbigay kayo ng isang bagay sa isang nangangailangan, huwag ninyong ipagmalaki ito, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga bahay-sambahan at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito para purihin sila ng mga tao. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. Kapag nananalangin sila, basahin ang Mateo Kabanata 6, versikulo 5.
kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo at manalangin sa mga bahay-sambahan at sa mga sulok ng lansangan upang makita sila ng lahat. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. At kapag nag-aayuno sila, basahin natin ang Mateo, Kabanata 6, versikulo 16. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong malungkot gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Pinababayaan nila ang kanilang hitsura upang makita ng lahat na sila ay nag-aayuno. Tinitiyak ko sa inyo, binayaran na sila ng buo. Kung mamasdan lang, tila sila ay tunay, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya. Ang solusyon sa pagkukunwari ay matatagpuan sa panalangin itinuro ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Basahin natin ang Mateo, Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 13. Ganito kung gayon kung paano kayo dapat manalangin. Ama namin sa langit, parangalan nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain na kailangan namin. Patawarin mo kami sa mga maling nagawa namin, tulad ng pagpapatawad namin sa mga maling nagawa sa amin ng iba. Huwag mo kaming dalhin sa mahirap na pagsubok, ngunit ingatan mo kami mula sa masama. Habang taimtim nating dinadasal ito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para tumigil na tayo sa pagkukunwari at maging totoo sa Diyos. At sa huli, nais kong iwan sa inyo ang isang magandang quote na ito. O gaano ang ating pagkatakot na maalis ang ating mga maskara. Alam na alam natin kung ano ang nasa loob. Ngunit pwedeng gamitin ni Kristo ang ating buhay para pagpalain kung tayo ay malilinis muna mula sa kasalanan. Sa puntong ito ay tatapusin ko po ang aking maikling reflection sharing sa inyo. Sana po ay naibigan ninyo at nakapulutan ng magandang aral at mensahe. Lambing lang po. Sana ay suportahan po ninyo itong aking channel na maabot ang 1,000 subscription bago matapos ang taong ito. Sa kasalukuyan ay may 307 subscribers na ang Kaboyet Life and Spirit Hour at ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kanila. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, pakiclick po ang red button na may nakasulat subscribe. Lubos-lubusin na po ninyo. I-like na rin po ninyo at pakishare na rin ang video para maipaabot natin sa maraming nagigipitang oras para marinig ang mabubuting salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.